Kumusta po mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya? Naway ang kapayapaan ng aming Panginoong Hesukristo at ang pagmamahal ng aming mahal na birhen ng Perpetual Succor at ng aming mahal na birhen ng La Naval de Manila ay sumainyo sa lahat. Ngayong Lunes na ito, ika-4 ng Agosto, taong 2025, tayo ay nagsasama-sama sa isang banal na pagtitipon upang magdasal at makipag-ugnayan sa aming Diyos na lubos na mahabagin at mapagmahal. Mga kapatid, sa pagsisimula ng bagong linggong ito, nais nating ipagpasalamat sa aming Panginoon ang lahat ng biyayang natanggap natin. Pasalamatan natin si Jesus dahil sa simpleng blessing ng pang-araw-araw na pagkagising, sa hangin na aming nalalanghap na puno ng buhay, sa pagkaing nasa aming mga mesa na nagbibigay ng lakas sa aming katawan, sa tubig na aming naiiinom na nagbibigay ng sariwang simoy sa aming kaluluwa, at sa lakas na binibigay niya sa amin upang makayanan ang mga pagsubok ng buhay na ito. Hindi natin dapat kalimutan na kahit sa mga pinakasimpleng bagay na nakikita natin araw-araw, naroon ang kamay ng aming Diyos na gumagabay, nag-aalaga at nagmamahal sa atin ng walang katumbas. Mga kapatid, alam ko na marami sa atin ang nagsisimula ng linggong ito na may mga mabibigat na alalahanin sa puso. May mga problema sa trabaho na tila walang solusyon. May mga suliranin sa pamilya na tila patuloy na lumalalim. May mga sakit sa katawan na hindi maagapan ng mga gamot. At may mga pangarap na tila malayong makamit dahil sa mga hadlang na patuloy na sumusulpot. Pero ngayong umaga na ito, nais kong ipaalala sa inyo na hindi tayo nag-iisa sa aming mga pakikipagbaka. Ang aming Panginoong Jesus na nagdusa para sa amin sa krus ng Kalbaryo ay kasama natin sa lahat ng pagdadaan natin sa buhay na ito. Kaya't sa aming panalangin ngayong umaga, ipagkakatiwala natin sa Kanya ang lahat ng aming mga kalungkutan, mga takot, at mga pagkabalisa na bumabagabag sa aming isipan tuwing gabi. Ipagkakatiwala natin ang mga problemang hindi natin mawala-wala sa aming isipan, ang mga sakit sa katawan at sa kalooban na tila walang gamot, ang mga pamilyang nagkakawatak-watak dahil sa mga hindi pagkakaunawaan, ang mga kaibigan na nagiging kaaway dahil sa mga maling salita, at ang mga pangarap na tila napakahirap matupad dahil sa mga hadlang na walang katapusan. Hayaang si Jesus ang magkaroon ng kontrol sa lahat ng aspeto ng aming buhay, sa bawat desisyon na gagawin natin at sa bawat hakbang na aming tatahakin. Mga kapatid, minsan nadarama natin na kahit nakangiti tayo sa labas, durog na durog ang aming puso sa loob. Minsan nagkukunwer tayong malakas sa harap ng mga tao, pero sa totoo lang, pagod na tayo sa mga laban ng buhay na tila walang katapusan. Minsan, nagiging plastic ang aming mga ngiti para lang hindi makita ng iba na nasasaktan tayo, na natatakot tayo o na nalulungkot tayo. Pero alam natin na si Jesus ay nakakaunawa sa lahat ng aming nararamdaman. Siya ay dumaan din sa pagdurusa, sa pagkakadurog ng puso, sa pag-iisa, sa pagkakawalang pag-asa, at sa mga pagsubok na tila walang katapusan. Mga kapatid, ipapanalangin natin ngayon na dumating sa amin ang banal na Espiritu upang gabayan at aliwin tayo sa mga araw na paparating. Ipapanalangin natin na bigyan tayo ng lakas na makakayanan natin ang mga hamon na naghihintay sa atin ngayong linggo. Ipapanalangin natin na bigyan tayo ng karunungan sa mga desisyong gagawin natin, ng pasensya sa mga taong nakakasama natin, at ng pag-unawa sa mga sitwasyong hindi natin maiiwasan. Huwag nating kalimutan na ang banal na Espiritu ay aming tagapagtanggol, aming manggagamot, aming tagapag-abot ng kapayapaan sa aming mga pusong nabalisa at aming gabay sa lahat ng mga landas na tatahakin natin. Sa mga oras na tila nawalan na tayo ng pag-asa, sa mga pagkakataong akala natin ay tapos na ang lahat,
Sa mga sandaling napapaisip tayo kung bakit kailangan nating magdusa, doon natin mas makikita ang kapangyarihan ng aming Diyos. Dahil siya ay gumagawa ng mga himala sa mga imposibleng sitwasyon. Siya ay nagbubukas ng mga pinto na tila nakapinid na habambuhay. Siya ay nagbibigay ng solusyon sa mga problemang akala natin ay walang sagot. Siya ay naghahanap ng paraan para sa mga taong akala natin ay wala nang maaasahan. Kaya't mga kapatid, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ibig sabihin nito na masaya tayo sa mga problema. Hindi ibig sabihin na ginugusto natin ang mga hirap, kundi nagpapasalamat tayo dahil alam natin na may layunin ng Diyos sa lahat ng mga nangyayari sa amin. Ipapanalangin natin na maging matibay ang aming pananampalataya. Kahit sa mga panahong hindi natin nauunawaan ang mga plano niya para sa amin. Ipapanalangin natin na manatiling bukas ang aming mga puso sa mga aral na gusto niyang ituro sa amin sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Mga kapatid, minsan nadarama natin na parabang natutunaw na ang aming mga pangarap sa harap ng mga realidad ng buhay. Minsan napapaisip tayo kung bakit mahirap ang buhay, kung bakit kailangan nating magtiis sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, kung bakit kailangan nating dumaan sa mga karanasang masakit at nakakasira sa aming pagkatao. Pero sa mga panahong iyon, kailangan nating maalala na si Jesus ay nandoon para aliwin at gabayan tayo. Kailangan nating maalala na siya ay may mas malaking plano para sa amin na hindi natin makikita sa ngayon. Mga kapatid, hindi natin kailangang magpanggap na malakas tayo palagi. Hindi masama ang umiyak sa mga oras na napakahirap na. Hindi masama ang maging malungkot kapag may mga bagay tayong nawawala o nabibigo. Hindi masama ang magkaroon ng mga araw na parang wala tayong lakas na bumangon sa kama o makipag-usap sa ibang tao. Ang importante ay hindi tayo tuluyang bumitaw sa aming pananampalataya. Ang importante ay patuloy nating tinuturan si Jesus at hinihiling ang kanyang tulong sa mga panahong hindi natin kaya ang mga problema ng mag-isa. Kaya't ngayong umaga na ito, ipapanalangin natin na maging bukas ang aming mga puso sa mga biyayang ihahanda ng Panginoon para sa amin ngayong linggo. Ipapanalangin natin na maging instrumento tayo ng kanyang pagmamahal sa mga taong makakasalamuha natin sa araw-araw. Naway maging daan tayo ng kanyang kapayapaan sa mga pamilyang nagkakalaban, sa mga kaibigan nating nalulungkot, sa mga kapitbahay nating may mga problema, at sa mga komunidad nating nangangailangan ng pag-asa at gabay. Mga kapatid, alam ko na may mga tao sa atin na nagsisimula ng linggong ito na may mabigat na problema sa trabaho. May mga taong natatakot na mawalan ng hanap buhay dahil sa mga retrenchment na nangyayari. May mga negosyanteng nahihirapan sa takbo ng kanilang business dahil sa mga kompetensya at mga gastusin na patuloy na tumataas. May mga OFW na nalulungkot dahil malayo sa pamilya at may mga estudyanteng kinakabahan sa mga pagsusulit na darating dahil hindi sila nakapag-aral ng maayos. Sa lahat ng mga ito, ipapanalangin natin na ibigay ng Panginoon ang tamang solusyon at ang lakas na kailangan natin upang makayanan ang mga hamong ito ng may dignidad at pananampalataya. Mga kapatid, may mga tao din sa atin na nagsisimula ng linggong ito na may mga problema sa kalusugan. May mga nagkakasakit na hindi alam kung kailan gagaling. May mga pamilyang may miyembro na nasa ospital na walang malinaw na diagnosis. May mga sakit na chronic na kailangan ng tuloy-tuloy na gamot. May mga mental health issues na hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid nila at may mga taong nag-aalala sa mga resultang naghihintay pa. Sa lahat ng mga alalahanin na ito tungkol sa kalusugan, ipapanalangin natin na dumating ang banal na Espiritu bilang aming manggagamot at tagapagpagaling. Mga kapatid, hindi natin dapat kalimutan na ang pagpupuri at pagpapasalamat
ay makapangyarihang mga sandata laban sa kalungkutan at pangamba. Kaya't sa gitna ng mga problema natin, patuloy nating papuriin ang Panginoon dahil Siya ay karapat-dapat na purihin sa lahat ng pagkakataon. Huwag nating hintayin na mawala ang mga problema bago tayo magpasalamat, kundi magpasalamat na tayo ngayon sa lahat ng mabubuting nangyayari sa aming buhay, sa mga taong nagmamahal sa amin, sa mga oportunidad na binibigay sa amin, at sa mga simpleng kaligayahan na nararanasan natin araw-araw. Hayaang nagtitiwala ako kung naniniwala ka na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamabuti para sa inyong buhay. Mga kapatid sa pananampalataya, ngayong umaga na ito, nais din nating ipanalangin ang aming mga pamilya na siyang pinakamahalagang unit sa aming buhay. Ipapanalangin natin ang mga asawa nating nagtatrabaho na sila ay magiging ligtas sa mga panganib sa daan, na hindi sila magiging biktima ng mga aksidente o krimen, at na magkaroon sila ng maayos na pakikipag-ugnayan sa mga katrabaho nila. Ipapanalangin natin ang mga anak nating nag-aaral na sila ay magkaroon ng matalinong isip, ng makakayahang katawan, at ng mabubuting kaibigan na magbabawas sa kanila sa tamang landas. Ipapanalangin natin ang mga magulang nating tumatanda na nabigyan sila ng Panginoon ng maayos na kalusugan, ng kapayapaan sa kanilang mga puso, at ng masayang pamumuhay sa kanilang pagtanda. Naway protektahan sila ng Panginoon sa lahat ng mga panganib na maaaring makasalubong nila sa araw-araw, sa mga tukso na maaaring makabago ng kanilang mga desisyon, at sa mga taong may masamang balak sa kanila. Naway gabayan niya ang mga desisyon nila upang laging mapili nila ang mga bagay na makakabuti sa kanila at sa buong pamilya. Naway patnubayan sila sa mga tamang gawa na magdudulot ng karangalan sa pangalan ng Panginoon at ng kapakanan sa kanilang sarili at sa mga taong mahal nila. Mga kapatid, kung may mga tao sa atin na nagiging mainitin ang ulo dahil sa mga problemang walang katapusan, ipapanalangin natin na ibigay ng banal na Espiritu ang kapayapaang lampas sa lahat ng pag-unawa. Kung may mga taong nalulungkot dahil sa mga taong nawala na sa kanila, dahil sa kamatayan, dahil sa hiwalayan, o dahil sa mga away na hindi na naayos, ipapanalangin natin na bigyan sila ng kapanatagan at ng pag-asa na magkakaroon pa ng pagkakataon para sa pagkakaayos, o na muling magkikita sila sa langit kung ang dahilan ay kamatayan. Kung may mga taong natatakot sa hinaharap dahil sa mga nangyayari sa mundo ngayon, ipapanalangin natin na maging matatag ang kanilang pananampalataya sa Diyos, na palaging may magandang plano para sa lahat ng kanyang mga anak. Dahil mga kapatid, kahit minsan hindi natin maintindihan ang mga nangyayari sa amin, naniniwala tayo na ang lahat ay may magandang dahilan sa mata ng Panginoon. Naniniwala tayo na ang mga pagsubok na kinaharap natin ngayon ay nagiging daan para sa mas malaking biyaya na ihahanda ng Panginoon para sa amin sa hinaharap. Naniniwala tayo na ang mga luha na tumutulo natin ngayon ay magkakaroon ng kahulugan sa tamang panahon. Kaya't huwag nating bibitawan ang aming pananampalataya kahit sa mga panahong mahirap maniwala, kahit sa mga sandaling napapaisip tayo kung nasaan ang Diyos sa gitna ng aming mga paghihirap. Mga kapatid, ngayong araw na ito, nais din nating ipanalangin ang mga taong hindi pa nakakakilala kay Jesus. Ipapanalangin natin na makita nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng aming mga gawa at salita. Naway maging daan tayo para sa kanilang pagkakakilala sa tunay na pag-ibig na matatagpuan lamang kay Hesukristo. Naway makita nila sa aming mga buhay na may pagkakaiba ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Huwag nating kalimutan na tayo ay mga tinawag na maging asin at ilaw ng mundo, na maging mga instrumento ng kanyang pagmamahal sa mga taong hindi pa niya nakakakilala. Mga kapatid, nais ko ring ipanalangin ngayong umaga ang mga lider ng aming bansa, ang mga politiko na gumagawa ng mga batas,
ang mga sundalo at pulis na nagpoprotekta sa amin, ang mga guro na nagtuturo sa aming mga anak, ang mga doktor at nurse na nag-aalaga sa mga may sakit, at lahat ng mga taong may mahahalagang trabaho sa lipunan. Naway gabayan sila ng Panginoon sa kanilang mga trabaho upang maging makatarung ang kanilang mga desisyon at makakabuti sa mas nakararaming tao. Mga kapatid, ngayon ay aking ihaharap sa Panginoon ang lahat ng mga alalahanin natin. Ipapanalangin ko na tanggapin niya ang mga pusong nagsisisi sa mga pagkakamali, ang mga mata nating nangungulila sa mga minamahal na malayo na sa amin, ang mga kamay nating nanghihina sa sobrang pagod sa araw-araw na pakikipagbaka, ang mga paang nagsasawa na sa kakatakbo sa mga problema at ang mga utak nating naguguluhan sa mga desisyong kailangang gawin. Aking ipapanalangin na bigyan niya tayo ng bagong lakas at bagong pag-asa para sa mga araw na paparating. Ipapanalangin ko rin na patawarin ng Panginoon ang lahat ng aming mga kasalanan, ang mga maling salitang nasabi natin sa aming mga kapamilya, ang mga maling desisyong ginawa natin dahil sa takot o sa galit, ang mga pagkakataong hindi natin natulungan ang mga taong nangangailangan ng tulong natin, at ang mga oras na nakalimutan natin ang Diyos dahil sa sobrang busy sa mga gawain natin. Naway maging malinis ang aming mga puso upang maging karapat-dapat kaming tumanggap ng kanyang mga biyaya. Hayaang nagtitiwala ako kung naniniwala ka na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamabuti para sa inyong buhay. Mga kapatid, nais ko ring hilingin sa mahal nating ina na si Maria na makipamayon sa amin sa aming mga panalangin. Siya na siyang perpektong modelo ng pananampalataya, ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng pagmamahal sa Panginoon. Hilingin natin sa Kanya na ipanalangin tayo sa Kanyang anak na si Jesus, na makipamayon sa aming mga kahilingan at naprotektahan tayo sa lahat ng mga panganib na maaaring dumating sa amin. Santa Maria, Ina ng Diyos, ikaw na nagtanggap ng mensahe ng anghel ng walang pag-aalinlangan. Ikaw na naging ina ng aming tagapagligtas kahit hindi mo naiintindihan ang lahat ng mga mangyayari. Ikaw na tumayo sa paanan ng krus ng inyong anak kahit sobrang sakit sa inyong puso. Hilingin namin sa inyo na turuan kaming magtitiis sa mga pagsubok ng may pananampalataya. Turuan ninyo kaming magtiwala sa plano ng Diyos kahit hindi namin naiintindihan. Turuan ninyo kaming magmahal ng walang kondisyon kahit nasasaktan kami. Maria, Ina namin, ikaw na tinawag ng anghel na puspos ng grasya, ipanalangin mo kami na magkaroon din kami ng grasyang kailangan namin para sa araw-araw na pamumuhay. Ipanalangin mo na magkaroon kami ng lakas na makakayanan namin ang mga hamon ng buhay, ng karunungan na makakagawa kami ng tamang desisyon, ng pasensyang makakatiis kami sa mga taong nakakasama namin, at ng pagmamahal na makakahub kami sa mga taong sumusubok sa aming pasensya. Mahal naming Ina, ikaw na naging kasama ni Jesus sa lahat ng kanyang mga ginawa sa mundo. Ikaw na naging saksi sa kanyang mga himala, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagdurusa at sa kanyang muling pagkabuhay. Hilingin namin sa inyo na makasama din namin kayo sa aming pang-araw-araw na buhay. Naway laging namin kayong maramdaman sa aming mga panalangin, sa aming mga desisyon, at sa mga oras na nangangailangan kami ng gabay at proteksyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Aming Ama na nasa langit, sambahin nawa ang inyong pangalan. Mapasa amin nawa ang inyong kaharian. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Bigyan ninyo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin ninyo ang aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nakasalanan sa amin. At huwag ninyong bayaang mahulog kami sa tukso, kundi iligtas ninyo kami sa lahat ng masama.
Amen. Aba Ginoong Maria, puspos ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Pinagpala ka sa babaihan at pinagpala naman ang bunga ng inyong sinapupunan na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Banal na Espiritu, gaya noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na Reyna, Ina ng kahabagan, buhay, kamatamisan at pag-asa namin, kami ay tumawag sa inyo. Sa inyong nakatutuwang mga mata, kaming mga taong narito sa lupa ay tumititig. At pagkatapos ng aming paglalakbay dito sa mundo, ipakita ninyo sa amin si Jesus, ang pinagpalang bunga ng inyong sinapupunan. O mapagkahabagan, o mapagkunwari, o matamis na Birheng Maria, ipanalangin ninyo kami, Santa Ina ng Diyos, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Amen. Mga minamahal kong kapatid, bago tayo magwakas, nais kong ipaalala sa inyo na ang pananampalataya ay hindi para sa mga perpektong tao. Ang pananampalataya ay hindi para sa mga taong hindi nagkakamali, o sa mga taong laging masaya, o sa mga taong walang problema sa buhay. Ang pananampalataya ay para sa mga taong nakakaramdam ng pagkakadurog, sa mga taong may mga pagkakamali at pagkukulang, sa mga taong nangangailangan ng tulong ng Diyos araw-araw, at sa mga taong nakakaramdam minsan na hindi sila karapat-dapat sa pagmamahal ng Panginoon, kaya't huwag kayong mahiya sa mga pagkakamali ninyo. Imbes na iyon, gamitin ninyo ang mga pagkakamaling yon upang lumapit palalo kay Jesus. Mga kapatid, sa mga darating na araw ng linggong ito, laging alalahanin na may Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Alalahanin natin na may mga anghel na gumagabay sa amin sa mga desisyong gagawin natin. Alalahanin natin na may Birhen Maria na patuloy na nanalangin para sa aming kapakanan at na handang makipamayon sa aming mga problema. At laging alalahanin na may mga kapatid sa pananampalataya na handang magdamayan sa aming mga suliranin at makisaya sa aming mga tagumpay. Mga kapatid, sa mga oras na mangamba kayo dahil sa mga balitang naririnig ninyo sa TV o sa internet, alalahanin ang mga salitang ito ni Jesus. Huwag kang matakot dahil ako ay kasama mo. Idem, sa mga oras na mag-aalala kayo dahil sa mga gastusin na patuloy na tumataas, alalahanin na ang Diyos ay may plano para sa bawat isa sa atin at Siya ay hindi natatakot sa mga imposibleng sitwasyon. Sa mga oras na malulungkot kayo dahil sa mga taong naging malamig sa inyo, alalahanin na ang kalungkutan ngayon ay maging kaligayahan bukas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Mga kapatid, sa mga panahong napapaisip kayo kung may naniniwala pa ba sa inyo, kung may nagmamahal pa ba sa inyo, o kung may halaga pa ba kayo sa mundong ito, alalahanin ninyo na may Diyos na sobrang nagmamahal sa inyo na binigay pa niya ang buhay ng kanyang bugtong na anak para sa inyong kaligtasan. Alalahanin ninyo na sa mata ng Panginoon, kayo ay mga prinsipe at prinsesa na may mataas na halaga na walang makakababayad. Mga kapatid, sa mga oras na napapagod na kayo sa pagpuri sa Panginoon dahil parang walang nangyayari sa inyong mga panalangin, alalahanin ninyo na ang Diyos ay gumagalaw sa tamang panahon. Hindi Siya nananatiling tahimik dahil hindi Niya kayo naririnig, kundi naghihintay Siya ng tamang panahon para ibigay sa inyo ang mga bagay na talagang makakabuti sa inyo. Minsan ang mga hiling natin ay hindi maganda para sa atin kaya't hindi Niya binibigay, pero palagi Siyang nagbibigay ng mas magandang kapalit. Hayaang nagtitiwala ako kung naniniwala ka na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamabuti para sa inyong buhay. Mga kapatid, nais ko ring ipaalala sa inyo na ang pananampalataya ay hindi isang damdamin na darating at mawawala lang. Ang pananampalataya ay isang desisyon na ginagawa natin araw-araw na magtitiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang buong larawan ng Kanyang mga plano. Minsan,
masaya tayo at madaling maniwala. Minsan malungkot tayo at mahirap magtitiis. Pero sa lahat ng mga sitwasyon, pipiliin natin na manatiling tapat sa aming pananampalataya. Mga kapatid, sa pagtatapos ng aming panalangin ngayong umaga, nais kong hilingin sa inyo na magbahagi ng inyong pananampalataya sa mga komento. Isulat ninyo, "Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon," kung naniniwala kayo na ang Diyos ay naghahanda ng pinakamabuti para sa inyong buhay. Isulat ninyo, "Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan," kung naniniwala kayo na walang kahit anong makakahigit sa kapangyarihan ng aming Diyos. Isulat ninyo, "Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya," kung nais ninyong ipakita ang inyong pasasalamat sa mga natanggap na ninyo mula sa Kanya. Mga kapatid, huwag din ninyong kalimutan na i-share ang mensaheng ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na nangangailangan din ng pag-asa at aliw. May mga taong naghihintay ng mga salitang magpapalakas ng loob sa kanila at baka kayo ang instrumento ng Panginoon para marating sa kanila ang Kanyang pagmamahal. Huwag ninyong itago ang inyong pananampalataya, kundi ibahagi ninyo ito upang mas marami pang tao ang makakakilala kay Jesus. Mga minamahal kong kapatid, bilang pagtatapos, naway pagpalain kayong lahat ng aming Panginoong Diyos na Ama ng lahat ng awa at kahabagan. Naway protektahan niya kayo at ang inyong mga pamilya sa lahat ng panganib na maaaring dumating, sa mga sakit na maaaring sumalakay sa inyong mga katawan, sa mga tukso na maaaring makabago sa inyong mga desisyon at sa mga taong may masamang balak sa inyo. Naway bigyan niya kayo ng maayos na kalusugan na makakagawa kayo ng mga gawain ninyo ng walang problema, ng kasaganaan na hindi kayo maghirap sa pang-araw-araw na pamumuhay, at ng kapayapaan sa inyong mga puso na hindi kayo mag-aalala sa mga bagay na hindi ninyo kontrolado. Naway gabayan niya ang bawat hakbang ninyo sa mga darating na araw upang hindi kayo maligaw sa mga landas na makakasama sa inyo. Naway patnubayan niya kayo sa mga desisyong gagawin ninyo sa linggong ito upang laging mapili ninyo ang mga bagay na makakabuti sa inyo at sa mga taong mahal ninyo. Naway bigyan niya kayo ng karunungan sa pakikipag-usap sa mga taong makakasama ninyo, ng pasensya sa mga sitwasyong nakakainis at ng lakas na makakayanan ninyo ang mga hamon na darating. Naway ang pagmamahal ng Ama na walang simula at walang katapusan, ang biyaya ng anak na si Hesukristo na nagbigay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan, at ang pakikipagkaibigan ng banal na Espiritu na laging gumagabay sa atin sa tama ay sumainyo ngayon at magpakailanman. Naway ang kapayapaan na lampas sa lahat ng pag-unawa, ang pag-asa na hindi natitinag sa mga pagsubok, at ang pagmamahal na hindi nauubos kahit minsan napapagod tayo ay laging nasa inyong mga puso. Amen.